kailangan po natin pumanig doon sa taong, number one, kahit sabihin po nila, ang parating sinasabi nila, kung kani-kanino kayo pumapanig, hindi naman perfecto yung tao na yan. Okay lang na hindi perfecto. Siya lang naman ang may posibilidad na manalo eh. Kaysa naman magnangaw-ngaw ka dyan, nang kung ano-anong sinasabi mo, hindi naman mananalo yung manok mo. Anong maasahan mula sa'yo at mula sa panig ninyo? Hindi po ba? Kaya yun po ang dahilan. Kaya ang buong Pilipinas, kung mag-stake sila ng future nila, i-stake nila sa tao na may pinakamalakas na posibilidad na manalo. Yes. At ibibigay nila yung confidence nila sa kanya. Yes. Kaya ang suporta ng buong Pilipinas ay kay VP Sara Duterte ngayon. O sino ba ang kumokontra kay VP Sara Duterte? Sino ba ang manok nila sa 2028? Si Risa Hontiveros? Wala. Si Tulfo. Itong mga taong to, pumapurma din sa North yan eh. O di ba? May kamag-anak sila sa North, sa lugar namin. Hindi naman yan gusto eh. Si Hontiveros, gumagastos. Hindi naman gusto ng taong bayan, hindi naman kilala. Kaya alam natin na hindi sila mananalo. Tama po ba? Tama po. Kaya BBM, ang tanga mo talaga. Kapag mawawala ka na dyan at si VP Sara na ang presidente, kawawa talaga ang pamilya mo. Kaya mag-isip-isip ka ngayon. Sabi nga ng iglesia, hindi po ba? Sabi ng iglesia noon, we rest on the statement of President Bongbong Marcos na ayaw niya ng impeachment dahil pampagulo lang ng impeachment. Hindi po ba? Ngayon, hindi natin alam kasi push over itong idol natin eh. Mabilis mauto. Ngayon po, inattempt ulit nila na papagsakin ang imahe ni VP Sara Duterte sa pamamagitan ng impeachment trial, mini-trial nila sa Committee on Justice doon sa House of Representatives. Naniwala po ba ang taong bayan? Hindi po. Bakit? Dahil sinungaling yung mga witness. Si Madriaga sinungaling. Yung painting daw na nasa likod ni VP Sara, gawa daw ng kanyang scholar, hindi naman. Yung mga ebidensya laban kay VP Sara Duterte, puro mali ang pagkakakuha. Binababoy nila ang mekanismo ng impeachment sa ating saligang batas. Ang mekanismo po ng impeachment sa ating batas ay ano po yan? Pag-diminish ng ating democracy. Ang ibig sabihin po ng democracy ay ang ating kapangyarihan na direktang magluklok ng ating pinipiling leader. Foundational principle po yan sa ating saligang batas. Pero naaagaw lang yan sa atin ng kaunti lamang. Principally, na-exercise natin ang democracy sa pamamagitan ng eleksyon. Pero kung minsan, pwedeng gawin nila ang impeachment. Kapag nagkasala ng mabigat, kaya nga nakalagay, high crime crimes eh. Treason, plunder, mga mabibigat talaga. Hindi pagsunod sa konstitusyon, mabibigat. Pero yung mga ibinibintang nila kay VP Sara Duterte, mabigat ba? Hindi. Kasi sa buong panahon na siya ay nakaupo, ano po ang opinion ng Commission on Audit? Unmodified. Siya po ay lusot. Kung titignan nyo po comparatively, yung mga findings sa kanya ay pipitsugin lamang kumpara sa mga ibang departamento at ahensya ng gobyerno. Kapag ikukumpara mo ito sa mga alipores ni BBM, sa mga gabinete ni BBM, sa mga ninakaw nila sa flood control scandal, napakalaki po ng mga bagay na yun. At hindi mo po may kukumpara sa pipitsugin lamang na findings na Commission on Audit pagdating sa Office of the Vice President. Unmodified po. Ako po ay isang CPA. Nag-practice po ako sa aking pagiging CPA noon sa SGV & Company, Ernst & Young, dito sa Pilipinas. #1 auditing firm sa Pilipinas. Nag-audit po ako at saka sa Deloitte Philippines. Gumagawa rin po kami ng financial opinion na tinatawag. Sa private sector, ang tawag namin kapag perfect yung score mo, unqualified opinion. Sa government, kapag perfect yung score mo, ang tawag unmodified opinion. Kaya yung score po
ni Office of the Vice President VP Sara Duterte, perfect pagdating sa Commission on Audit. Yung mga findings po na tinatawag na ganyan ay normal lamang. Kahit ako po, nag-audit ako noon, meron talagang mga findings. Bakit po kulang ng documentation? Di ba? Maliit na pagkukulang. Kulang ng documentation, hindi naman tao kasi tao yung gumagawa eh. Tao lang tayo, nagkakamali namin. Isang tao yung gumagawa. Kahit kayo po, hindi perfecto. May mga konting pagkakamali. Pero ang bottom line yan is, kapag hindi niya naapektuhan materially yung financial statements. Bilang auditor, kapag iisipin mo na hindi naman naapektuhan materially yung mga information doon sa financial documents ng Office of the Vice President, ay walang pagkukulang, kaya unmodified. Kung base lamang sa usapin na iyon, ay wala pong pagkakasala si VP Sara Duterte. Tama po yan. At naiintindihan po yan ng taong bayan. Kaya po nung ginawa nila yung hearing doon sa Committee on Justice sa House of Representatives, kampi po ba nila ang taong bayan? Hindi po. Hindi po nila kampi ang taong bayan. Hindi nila kampi ang taong bayan. Bakit? Napapansin niyo po yan sa mga senador. Alam nila na ang taong bayan ay against impeachment at pro-Sara. Lumabas na rin po yan sa mga survey. At marami sa kanila ang magre-re-election sa susunod. Kaya lumipat sila sa side ni Marcoleta. Di ba? Naisip niyo po yun sa brief moment na nahawakan nila Senator Alan Peter Cayetano at Marcoleta yung majority ng Senate. Dahil doon sa mga sipsip na senador na gustong sumipsip kay VP Sara Duterte. Dahil alam nila na darating na yung impeachment, gusto nilang kumampi sa kanya, pumunta sila sa majority. Pero hindi nila akalain na kasabay ng kandidatura ni VP Sara Duterte ay ang ating quest for truth, for accountability and transparency. Kasama doon sa pagbuo nila ng bagong mayorya ay yung pagbuo ng bagong liderato ng Blue Ribbon Committee and pag-restart ng Blue Ribbon investigation laban sa flood control projects. Tama po? O naipit sila doon. Tatanga-tanga rin itong mga senador na ito. So tinakot lang konti ni Remulla, hindi naman siya konti, malaki kasi naaresto na nila si Jinggoy eh. Etong si Jinggoy, hindi nakakuha ng notice eh. Hindi nasabihan ng maaga. Nagpakulong muna. Oh, nagpakamot tuloy si Jinggoy. Sana, siguro, iniisip niya, pwede din sana ako bumaliktad, sayang. Sabi niya. Pero nauna na siya, ginawa siyang example. O sabi nila, matutulad kayo kay Jinggoy, Escudero, at Villanueva, matutulad kayo kay Jinggoy kung hindi kayo babaliktad. Kaya sila bumaliktad. At sila na ulit yung bagong mayorya. Kaya tahimik na ulit ngayon yung Blue Ribbon investigation at lahat ng pagtisiwalat patungkol sa flood control scandal. Pero ano po ang ibig sabihin ng kanilang unang paglipat noon ng mga events na ito? Ano po ang ibig sabihin pagdating sa pulso ng mga miyembro ng Senado? Ang ibig sabihin po nito ay sa loob nila, pro-VP Sara sila. Tama po ba? Ayaw lang nilang makulong. Kasi involved din sila doon sa flood control project. Kaya dito sa huling laban natin, sa impeachment ni VP Sara Duterte, dito sa Senate, malaki ang aking tiwala, nalalabas din ang totoong sentimiento ng mga senador na ito, na hindi nila marireach yung 16. Kasi hindi naman sila ipit pagdating sa flood control scandal. Nung una, ipit kasi sila kasi they gave way for the leadership change doon sa Blue Ribbon Committee. Ngayon, pagdating sa pagboto kay VP Sara Duterte, feeling ko, hindi nila makukuha yung 16. Dahil marami sila ang sisipsip. Marami sa kanila ang sisipsip. Para salain na ulit ni VP Sara Duterte para tumakbo sa 2020. Dahil si VP Sara Duterte ang mananalo sa 2028. Ngayon po, ano po ang pwede nilang gawin? Kapag magpatuloy ang katangahan ni BBM, dahil sa totoo lang po, pwede ba nating isuko na yung flood control scandal investigation ng konti? Hindi, kalari lang po, maging rational po tayo.
Kasi po, hindi na natin hawak yung mayorya. Tama? Kahit ano pang pagsisigaw natin dito, hindi natin makukuha yung mayorya kasi naipit na sila, na-test na sila eh. Therefore, hindi na mag-uumpisa ulit yung Blue Ribbon investigation sa flood control. Kung tayo lang masusunod, edi magpatuloy natin yung flood control scandal investigation. Tama po? Oh. Pero wag natin masyadong ipilit kung wala na talagang pag-asa dun sa Senate. Magsalita na lang tayo dito sa labas. Ngayon po, itong si BBM, safe na sana siya eh. Safe ka na, BBM. Kahit explicitly sa labas, lumalaban kami sa'yo, kontrolado mo na yung Senate eh, ang buong legislative eh. Wala na sanang kokontra sa'yo, wala na magpapahamak sa'yo, hindi na nila iimbitahan si Saldico, si Romualdez, at saka yung mga 18 Marines, hindi ka na mapapahamak. Pero wag mo naman sanang i-push pa hanggang kay VP Sara Duterte dahil wala kang pakinabang dyan. Ang tanga mo talaga. Bakit po? Matatalo po ang impeachment laban kay VP Sara Duterte. Na-testing na po niyan noong 2025 campaign. Na-testing na po yan doon sa Committee on Justice. Kinagat ba ng taong bayan? Hindi po kinagat ng taong bayan. Ngayong impeachment trial doon sa Senate, meron ba silang bago na isasalang? Wala! Wala naman. So bakit sa tingin ninyo, sa pangatlong pagkakataon ay mababago nyo ba ang isip ng taong bayan? Bakit sa tingin ninyo sa pangatlong pagkakataon ay mababago nyo pa yung isip ng mga senador na ito? Kaya maling-mali po talaga ang taya ni BBM. Ngayon po, kung ang masusunod lang ay yung boses ng taong bayan at yung mga totoong damdamin ng mga senador ngayon, maa-acquit si VP Sara sa impeachment na ginagawa sa kanya ngayon sa Senate. Tama po? Alright. Pero ano yung pwede nilang gawin ulit? Nakalokohan. Yung 24, gagawin na naman nilang 22. Pagkakulong kay Marcoleta, gagawin 21. Meron na namang isusunod, gagawin 20. Ano na yung bilang ng majority daw? 11, 12? 16 naman dapat. Ay, ng 2/3 pala, 2/3. Magiging 12 na or 14. Bababa. Ito po ang tanong ko sa inyo. Kapag gagawin ulit nila yung kalokohan na ito, papayag po ba kayo? Hindi po. Huwag po kayong pumayag. Dahil sa totoo lang po ngayon, sa lahat ng mga laban natin, bugbog na bugbog po tayo eh. Bugbog na bugbog po tayo. Ako po, nagsimula po akong makilala on a national level. Nung umpisa, mag-isa lang po ako. Wala po akong taga-suporta, independent lang ako. Eh dahil marunong ako sa IT, dahil IT auditor ako at magaling akong mag-audit ng mga information technology, nakita ko na may daya doon sa mga makina. Kaya nagsalita ako laban sa pagpapatakbo ni Commissioner George Garcia. Maling pamamalakad, ang daming daya na nangyari noong nakaraang eleksyon. Tama po ba ang aking ginawa? Tama po. Dahil lumalabas po ngayon na maraming siyang na-receive na pera mula sa administrasyon ni BBM. Dahil po, ayon sa saligang batas, dapat independent ang Commission on Elections. Ganon din po, dapat ang Ombudsman independent. Bakit kayo nagpa-participate sa mga initiative ni BBM sa pagpro-prosecute ng kanyang mga kalaban? Yun po. Alright. Ito po ang pwedeng mangyari ngayon. Kapag dadayain nila ulit yung bilang, hindi daw 16, yung 2/3 at i-impeach si VP Sara, yan po ay undermining na ng ating democracy. Dahil hindi nila may tatanggi ang pulso ng taong bayan ay para kay VP Sara Duterte at gusto nila tumakbo si VP Sara Duterte sa 2028. Gusto mo man o hindi, si VP Sara Duterte, hindi mo may tatanggi ang katotohanan na meron siyang karapatang tumakbo. Hindi mo siya pwedeng ipa-disqualify sa pamamagitan ng peking impeachment na sinungaling mga witness ng mga illegal na pagkakakuha ng mga ebidensya at sa pamamagitan ng pagbuluktot ninyo sa saligang batas, sa pamamagitan ng pagbabaluktot ng tamang bilang ng 2/3.
para maka-achieve ng conviction doon sa impeachment. Yun po ang nakikita natin laban na susunod. Kapag nalampasan po ni VP Sara Duterte itong impeachment na ito, sure win yan sa 2028. Pero hindi pa pala sure. Meron pa si Chairman George Garcia. Dahil siya pa ang nakaupo, nakalimutan nyo na yung issue noong 2025 na malawakang daya ang ginawa sa ating eleksyon. Nakalimutan nyo na si George Garcia ay nakatanggap ng pera mula sa mga kay-Zaldico. Walang ibang dahilan kundi mandaya ng ating eleksyon. Isa siya sa kakaharapin natin sa susunod na eleksyon. Kung sa tingin natin ay makakatakbo si VP Sara sa panahong iyon. Sa panahong iyon, mga kababayan, kasama pa natin si VP Sara Duterte! Kasama po natin. Ang naiisip ko po, ang tanging paraan lamang para mapapanalo ang isang kandidato kahit may daya sa eleksyon ay kapag merong overwhelming support para sa kandidato. Base po sa aking analysis ng kanilang ginawang daya last time sa eleksyon, hindi naman garapalan ang ginawa ni King George sa ating eleksyon eh. Hindi niya, halimbawa, tumanggap sila ng pera sa isang kandidato, hindi automatic na i-award niya sa kanya lahat ng boto. Ang nangyayari is, kapag more or less equal kayo ng prospects, pwedeng madaya sa pamamagitan ng bayad. Pero kapag landslide, mahihirapan kang dayain. Kasi a certain number of votes lang ata ang inililipat doon sa mga nagbabayad noong nakaraang eleksyon. Kung maalala nyo po, ganun ang nangyari kay Digong noong 2026. Dahil may daya rin po ang COMELEC noon. Na-impeach niya yung commissioner ng COMELEC noon eh. Si BBM nadaya noon sa Vice President, hindi ba? Pero hindi nila nadaya yung President dahil overwhelming yung support para kay Mr. Rodrigo Duterte. Tama po ba? Tama po. Yun po ang kailangan natin sa 2028. At yun din po ang aking personal experience. Bilang Vice Mayor po, ang kalaban ko noon talong-talo talaga kung titignan mo. Pero buti na lang, sumikat ako on a national level, talagang linandslide ko rin yung kalaban ko. Kung tatanungin mo talaga, wala talaga siyang boto. Pero kung titignan mo dun sa count, bakit parang dikit lang kami? Hindi pwede. Madaya pa din. Pero nalusutan mo yung daya dahil overwhelming yung support sa'yo. Landslide. Kaya dun din po, yun din po ang kailangan ni VP Sara Duterte sa 2028. Tama po? Okay. Overwhelming support mula sa atin. Inuulit ko po, ang objective natin ngayon ay una, huwag po tayong pumayag na makulong si Marcoleta. Pangalawa, huwag tayong pumayag na baluktutin nila ang proseso ng impeachment laban kay VP Sara Duterte sa pamamagitan ng paggamit ng peking witness at illegally procured evidence. At mas lalong huwag dapat nilang dayain ang bilang na 16 para i-convict si VP Sara Duterte at perpetually ma-disqualify siya. At kung sakasakali man na makatakbo siya sa 2028, bigyan natin siya ng overwhelming support and vote para landslide ang panalo